masiwalat itong kadurubuhan ng mga magnanakaw ng maleta. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant, yung hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Dahil po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Natawa naman ako sinabi mo, Congressman. Tagalawang table. Kaso lang ang prosecution ang ayaw ng dalawang table para sa Article 2. Pinag-usapan niya ni Attorney Lorna and Attorney Sheila pero umaayaw pumayag ng isang firm kasi hindi daw nila kaya manpower. Kaya hindi ko alam kung saan nanggagaling itong kami ang underman. Yan na. Napikon na! Napikon na si Senator Pangilinan. Kasi parang pinagbibintangan siya na siyang may kasalanan. Hindi naman siya naman talaga may panukala nun, sir, di ba? Yes. Good morning, mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Rektahan na tayo. Oo, pumalag na ho. Ito si former Congressman Mike Defensor dito sa mga nababanggit na issue ng isang NBI director. Pinalagan ho at pinaliwanag ni former Mike Defensor, former Congressman Mike Defensor, itong mga akusasyon na tila, sila na ho ang magpaliwanag dito para maintindihan natin lahat kung ano ba ang problema, ano ba ang punot dulo ng hindi magandang pagkakaunawaan at bakit nahantong na sa warrant of arrest. Una, lumabas ang issue na meron daw kasing KTV. Yun ang laging sinasabi nito ni Director. Yung KTV daw ay, hindi daw legal. So ngayon, siyempre, sasagutin naman niya ni former Congressman Mike Defensor. At lumalabas dito, hindi lang mababaw na issue, kundi pamumulitika na rin. Nakikita natin na pamumulitika. Bakit? Bakit kasi nakikisaw-saw sa mga issue? Pati ba naman Senado, nasawsawan na rin. Kaya pero siyempre, bago natin pasadahan yan, andyan lang yung John Bottom, pumindot ka na at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Senate President Cayetano, para sa akin Senate President pa rin siya. Pinatamaan mo ni si Lacson, aray mo. Kita mo na. Kapag maingay ang kalaban, baka mahina ang ebidensya. Napapansin nyo ba? Itong defense team, talagang ang galing. Simple lang magsalita. Pero itong prosecution team, ang iingay. Kaya merong isang political analyst dito, o kaya si Attorney Batu, ay nagsalita na rin. At alamin natin kung ano yung mga balita ngayon, puro matitindi na ngayon, mahirap magtago abroad. Ayun na naman, binanatan naman si Senator Bato. Sino naman na nagsabi niyan? Alamin natin, simulan na natin dito. At meron na lumalabas na talagang patindi na ng patindi ang suporta ng taong bayan. At meron na rin lumalabas na ibang grupo naman. Nabubuo sila ng 150,000 community na mga negosyante. Madami. Di ba? Alamin natin. Former Mike Defensor, Congressman, pasok. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong Ulitin. Ano daw? Sino raw yun? Sino daw yun? Yung binanggit ni ni Congressman, alam mo, pwede itong maging senador. Ako, ang pakiwari ko dito, itong mama na ito, nagaling.
Pag ito talaga naging senador, kawawa itong bumibira sa kanya. For sure. Kaya ginagawa na ho ng paraan para hindi makapwesto. Pero ang lakas ho ng ratings na mama. Kahit sabihin mo sa akin, ibulong mo sa akin, pag tinanong mo, sino ba yan si former congressman? Magdefensor. Tatakbo daw siya ng senador eh. Boboto mo ba? Ako ho, boboto ko yan. Iboboto ko. Oo, dahil tumutulong siya sa panggigipit. Yung mga nanggigipit, talagang binabara niya. Tumutulong siya dito kay Bibi Sara. Dito sa mga dorobo, at dumodorobo sa kaban ng bayan. Oo, siya nasa likod. Hindi naman nasa likod. Parang, kasi yung mga 18 Marines, talaga hong gustong isiwalat. So, parang katuwang ba siya? O ano bang pwedeng masabi doon? Parang, concerned citizen na tumutulong para masiwalat itong kadorobohan ng mga magnanakaw ng maleta. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago. Yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lalata, and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman, no? Dito ho sa human trafficking. Ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World. That po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parati yan nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpo. Agoy. Ito na. Nako, sino kaya yung senador na yun? Mukhang madadamay pa ata. Hindi naman kasi masama yun. Investment naman. Ang problema kasi, sinisilip, meron daw human trafficking daw, di umano, ayon sa pahayag ni former congressman. Ngayon, ang sister rito, bakit nasisira ang pangalan ni Magdefensor? Ano ang mungkahi? Ano ang motibo? Ano ang kagustuhan? Bakit kailangan sirain pa ang pangalan? Kasi nga, siyempre, may inuugnay sa 18 Marines yan. Dahil kung hindi lumabas itong si former Congressman Magdefensor dito sa 18 Marines, siguro tuluyan na ho natakpan itong flood control issue. Tama? Buti na lang, andyan nga si Congressman Magdefensor. Tumutulong siya sa pagsisiwalat. Punta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika,
hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan, gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi na struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po to ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi. Oo nga naman. Hindi naman ma-approve ng ano yan, ng city government, ng BPO. Tama ba? Building Permit Office, parang ganon. O kasi i-inspectionin yan eh. Kung hindi papasa sa kanilang standard, hindi a-approvehan. Oo nga naman. May punto eh. Ang problema, pati ba naman yung mga exit point na kung ano-ano, nakita daw di umano. At ilabas pa sa publiko ayon sa balita. Nabalita ako kagabi. Trending ang mama. O, napapag-usapan ngayon. At siyempre, ito, lumabas din yung video na ito. Siniwalat ngayon kung ano ba yung image o itsura nitong building na ito. Tama yung sinasabi ni Congressman dito. Sabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga babayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon, ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo, hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon, tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Dahil po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Natawa naman ako sinabi mo, Congressman. Ay, nako talaga. Ibig sabihin talagang walang ganon, walang laman, Congressman. Ganon ba yun? Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon, laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila, wala na. Nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Hindi, bigyan na natin ng reaction to. Ako ho, para sa akin, totoo naman sinasabi. Bakit hindi ito pagtuunan ng pansin? Total naman sila ang nag-iimbestiga. Bakit hindi nila imbestigahan yung nakawan at maletagang? Diba? Nakatuon sila dito sa mga tao na nagsisiwalat ng katotohanan. Bakit? Yun, sinabi ni former congressman, dahil sila ang bida. Oo. Kaya kayo, sa susunod, alamin nyo na kung sino yung dapat nyo iboto. Huwag ho kayo magpapasilaw sa 3,000, 5,000. Sa 2028, siguraduhin nyo na lahat ng mga alyado ng Duterte lulusot para itong mga dorobo at mga dumorobo sa kabanang bayan mapanagot. Pansinin nyo nga, sinabi niya rin dito, dati may freeze order. Yung asset naka-freeze, naka-hold departure order pa ngayon. Free, malaya. Siyempre, sarswela nga Kung sino-sino yung mga nakaupo dyan, yung mga gumaganong-ganon, sila yung mga kakampi ng mga dorobo. Kita nyo, hinawakan din nila yung mga mayor.
Na? Sino ngayon na nagpapaikot-ikot dyan para hawakan ng mga mayor? Papadala ng bigas, nagpapasilaw sa bigas, 10 kilong bigas, arayin mo. Pero anyway, dito tayo. Ipasok natin, lumalabas na ho ang mga taong bayan. Hindi lang ho, ordinaryong tao, mga negosyante ho ay bibigay na ho ng kanilang simpatya pantungkol dito sa nangyayaring mga dorobuhan sa Kabanang Bayan. At talagang may boses na rin ho sila. Hindi niyo po ako kilala. Yes, brother. At baka nagtataka po kayo, madalas po akong naggigilid-gilid. Ako po si Arvin Urubia. Nasahanay po ako ng mga micro and small business owners. Gaya po ng karamihan, kami po ay hindi nangingialam sa politika dahil una, natatakot po kami mangialam dyan, tamaan yung mga negosyo namin. Pero tulad nyo, sobrang-sobra na rin po yung nararamdaman namin. At isa rin po kami sa tunay na first hand na nakakaramdam ng korupsyon. Mag-isa lang po ako pumupunta sa mga pagpupulong natin bilang leader ng grupo naming Kasosyong Malupit Group. 150k members po kami. Tayo po yung 99.5% na nagpapaikot ng ekonomiya. Kaya, ano yung grupo nyo? Kasosyong Malupit Group. Oo po, wala po. At nandun din po ako nung unang meeting ng Kampilan. Ako po'y nagpapabatid ng suporta sa mga ginagawa po natin, hindi po para manggulo kung hindi yung sinasabi natin na taong bayan ang may boses. Tama! Gusto ko lang po magrepresenta doon. Wow! At ako po'y natuwa sa sinabi ni Attorney Luna, yung Lawyers for Good Governance. Dahil ang takot po naming mga small business owners, pag kami nagsalita, kami nakisali sa politika, kung ano-anong kaso ang matanggap namin. Pero isang inspirasyon ko po, kaya kahit may negosyo po ako, hindi ako natatakot, si Ka Eric po talaga. Nice! Si Ka Eric. Kasi kung may 6 na kaso, pero nandiyan pa rin si Ka Eric, nakaka-inspire po talaga. Taong bayan ang pinakamakapangyarihan sa ating lipunan. Takot nga lang po talaga ang karamihan. Kaya sa ginagawa niyo po, Kong Jing, sa pangunguna po ninyo, maraming salamat. Aba. Thank you, brother. Kayo, kagaya ninyo, Isipin nyo ha, micro-negosyante. Yung mga hindi naman ganun kalakihan ng negosyo. Pero lumalabas na ho at humaharap na. Dahil kita nyo marami na ho nakasuhan, marami na kinakasuhan. Ayan yung mga taong naglalahad lang ng katotohanan nagagawang kasuhan. Ngayon, naging inspirasyon ito si Ka Eric. Talaga namang iba rin ang tapang ng mamang ito. Talagang kahit sa mga rally, sa mga pikit dyan, humaharap at nagsasalita. So kagaling. Hindi lang ho, 15, 20, marami na hong individual ang naglalabasan. Ngayon, dito tayo. Meron ho ako ipapakita sa inyo. Tiyak gaganahan kayo. Ako ho ay natutuwa dahil meron na ho mga lumalabas na magagantong post. Ang sabi dito, kilos na parang iisang tao. Bibigay ko sa inyo bibigay ko lang sa inyo yung image. Siguro ito na rin yung mga bagay-bagay. Asan na ba yun? Nawala. Ayun, to. Nakikita nyo? Kikilos na parang iisang tao. Anong mensahe dito? Ang tunay na lakas ay makikita sa pagkakaisa. Tulad ng isang katawan na may iba't ibang bahagi, ngunit iisang layunin. Gayon din ang bawat isa ay may tungkulin na pagpagtitibayin ng pagkakaisa at pagtugon sa mga hamon ng panahon. Sa isang hudyat ng pamamahala, ang mga kapatid sa iba't ibang distrito ng Pilipinas ay handang makiisa at kumilos ng may pagkakaisa, disiplina at pananampalataya para sa ikabubuti ng bayan. Kung paano ang mga bahagi ng pisikal ng katawan ng tao ay may iba't ibang tungkulin. Gayon din naman ang miyembro ng katawan ni Kristo, ang iglesia at ay may iba't ibang tungkulin. Gayon man tayong lahat ay kabilang sa isang iglesia. Ano ho yung punto rito? Roma 12 verses 4, artikulo 5. International English Bible. Kapag nagkakaisa ang bawat isa, nagiging matatag ang isang katawan. Kumilos na parang iisang tao
may isang layunin at may malasakit para sa kapwa at para sa bayan. We are one. Ayan ang tema na ang komentong ito. Ako ho ay natutuwa. Bibigyan ko kayo ng isang example. Ang isang walis tingting, kung wala hong bigkis at iisa lang, hindi ho titindig at hindi makakapagwalis ng dumi. Tama? Hindi kayang makapagwalis ng 2, 3. Pero pag isang bugkos na walis tingting yan, asahan mo, talagang lahat ng mga basura kaya hong walisin. Ngayon, Kuya Goods, gumagawa ka ng kwento. Hindi po ako gumagawa ng kwento. Ayan po yan, 16 hours ago, inspiring lines. Kikilos na parang iisang tao. Ganyan din po ang walis tingting. Kung ang walis tingting ay magsasama-sama, tiyak ho, lahat ng dumi, lahat ng basura, tiyak yan, wala na. Okay, nakukuha nyo yung punto. We are one. Kaya kung ako sa inyo, basahin nyo yung quotes na yan. Inspirational quotes. Pero, we are one. So, balik tayo dito sa usapin. Kung paano, alam nyo ho, yung impeachment ni BP Sara, dito natin malalaman sa mga gagaling na abogado, ng mga defense team. Kaya naman pala, bumabagal itong mga markings, hindi naman pala nakikipag-participate itong mga durobong kongresista. Oo, sino nagsabi niyan? Eto, alamin natin dito. Ang plano talaga dapat is Article 2 and Article 1, tagalawang table. Kaso lang ang prosecution ang ayaw ng dalawang table para sa Article 2. Pinag-usapan niya ni Attorney Lorna and Attorney Sheila, pero umaayaw pumayag ng isang firm kasi hindi daw nila kaya manpower. Kaya hindi ko alam kung saan nanggagaling itong kami ang underman. Sir, sorry, kada table may prosec at defense, tama po ba? At secretary. Pero walang congressmen na lawyers na sumasali at Wala po. private prosecutor. Wala pong nagmamark na Congress, na public prosecutor. Wala nang public prosecutors. Sa marking? Sa market. Wala. You know, I would like to siguro let's not make a big fuss out of it, no? Kita nyo? Walang mga private prosecutor tapos bumanat yung isang abogado nila ng private prosecutor. Nagpapakalat daw ng fake news yung itong kampo ni BP Sara o defense team. Wow. Sila pa raw ang Kayo naman kasi magtrabaho kayo, binabayaran kayo ng gobyerno. Itong prosecution. Nag-hire pa ng private prosecutor, Hindi nyo alam kung magkano naman ang bayad niya. Sa kukunin yan? Sa gobyerno. Alangan naman kunin niya sa mga kongresista. Gobyerno ho ang magbabayad yan. Diba? Alamin natin to, Senator Lacson, mag-whitewash. Mag-whitewash. Naku, ito. Dito tayo ngayon. Usaping Senado pa rin. Alamin natin kung ano yung mga bagay-bagay. Bakit nasabi rito? Ewan ko, title lang ito, Pinatamaan muli si Lacson. Bakit daw? Alam mo naman niya si Pinky, mahilig din niya sa sausaw-sausaw The time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious Yan. dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Yan. May pampaputi, di ba? So, yun ang kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati mag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator Trillanes parang sinasabi. Pero Senator Gordon was always open. Anyone can ask questions. Pag sinabi mo, invite to, i-invite. Yung ibang naging chairman, Senator TG, maraming nagalit sa kanyang senador. Marami. Kasi nga yung Napoles, maraming tinamaan. Actually, some thought nga he was too open kasi minsan hindi pa na-verify na pag-usapan. But walang whitewash. Baliktad, ang tingin ng iba, too open nga. Wala naman reklamo nung ako ang naging chairman ng Blue Ribbon. So, napakaraming iba, sundan nyo. Wala doon. Kaya hindi yung partial report, ngayon pinupuri niya ang ibang kasama natin. Pero nung una,
pinupush niya na pirmahan yung report. Nakalimutan na rin yun. I won't comment there, but I just want to say is number one, it's too important for our country to be able to find a permanent solution, a permanent system, a real culture against corruption na masolve natin to. Dapat masolve. Ang problema kasi, yung iba, pamumulitika pa rin ang datingan. Wala namang problema dito kay Senador Cayetano. Ha? Kaya nga sinabi niya noon pa, dito kasi naging SB siya. Yung pagka-SB niya, kinuha niya ng tama. Ibig sabihin, napanalo niya yung 13 boto. Eh dito sa mga nagnakaw ng ng liderato, yung mga dorobo, yung bulok na 13, gumawa ng sariling quorum kahit mali, illegal. Kailangan 13, 12 na ipanalo nila sa 12. Diba? Tapos nung kinampihan na sila ng Pangulo, doon na sila nagtapang-tapangan, nakakuha na sila ng 13 kasi meron na nag-Judas. Kung kasi Senador Alan Peter Cayetano, walang problema kung sino mamumuno eh. Pero dapat imbestigahin nyo kung ano yung kagustuhan ng taong bayan. Yung issue dito, flood control. Alamin naman natin sana, ha? Ano ba ang gusto ng taong bayan? Impeachment o flood control? Konti lang ang pinag-uusapan sa impeachment. Ang tagal na pinag-uusapan pero wala pa rin patunay. 'Di ba? Nakatutok sila sa impeachment pero yung flood control hindi nila pinag-uusapan, hindi nila iniimbestigahan at wala silang balak imbestigahan. Isip po na naman tayo, anak ng tipaklong. Oh. 'Di ba? Kaya ngayon, dito ako sa defense team kasi magaling, simpleng magsalita pero may laman. Kaya sabi dito ni Atty. Raymond Bato, kapag maingay ang kalaban, it means walang laman. O, kita nyo nga, lumalabas ang katotohanan kaya panic mode na itong mga dorobo diyan sa prosecution team. Eh wala naman palang mga mabibigat na ebidensya. Puro mga kwentong barbero, kwentong kutseryo, kwentong-kwentuhan lang. Na gumawa ng affidavit. Kita nyo naman yung gawang affidavit. O yung nagsalita doon si Saba Queen. Yung bulyuribus ay yung tawag dito, confidential fund. Yun lang ang mabigat at maraming dokumento. Pero yung mga hinain na article, 3 article of impeachment, puro gawang kanto, lugaw-lugaw lang. 'Di ba? Gawang kutsero o kwentong kutsero lang. Ayun ang sinabi doon sa niya. O, 'di ba? Ang daming media. Ito alamin natin kay Atty. Raymond Bato. Maingay. Ibig sabihin, mahina ang ebidensya. And at the end of the day, they would come and seek for compromise. No? Because if your evidence is strong, you keep silent because you want to at least get all the surprises available na talagang how to pin down your opponent, no? Or the adverse party for that matter. Para pong ilog yan kapag maingay, mababaw po, di ba? Pag malalim, tahimik. So, what I'm trying to say is that this kind of technique, yung optics nila, aside from being an optic, is a clear manifestation that their evidence is are actually not that strong, and pinupuna nila in order to create an illusion or an optics to the mind of the people na mahina itong defense ng kabila. Take note that they were always also saying that they should have presented, inarrate daw dapat kung ano yung nasabi doon sa kanilang pretrial brief, sa answer, bakit daw hindi ganun. You don't comment on that. Pabayaan mo yung kalaban mo if that is their style or feeling mo is pangit yung pagkagawa. Pabayaan mo. Let them do that. You concentrate on your own, especially in a prosecution like this one, because you have the burden of proof to have the respondent convicted. Then you have to concentrate on your evidence. Huwag mo kayong mag-concentrate na pares kami ng witness and everything, because that happens all the time. I could also utilize their witness. We have common witnesses. And your evidence, I will also use my own evidence kahit na pareha. So it is a technique, it is a matter. No? But the moment you start complaining without even any water, which I considered as shallow things, the mga objections and manifestation, it only shows
that their evidence are weak. Ah, yan ang sinasabi natin. Diba? Kapag maingay, totoo nga naman eh. Halos walang laman yan. Tunog lata. Yan yung nakikita ng isang magaling na abogado dito sa prosecution. Hindi kagaya ng mga defense team, hindi sila nagsasalita kasi alam nila kung ano yung right place, right venue, right time para magsalita. Kagaya ng ginawa nila Atty. Powa, nila Atty. Sheila. Hindi sila nagsasalita. Ayaw nilang magkomento. Oo, kasi nga, bawal. Andito na tayo eh. Doon na tayo pag nasa trial na. Yun ang magagaling. Hindi kagaya na itong mga prosecution. Ang daming banat. Oo, nung nagkabukuhan, kaya pala ayaw i-live itong pre-trial, maraming makikita mali. Hindi naman pala nakikisa yung mga dorobo para sa pagmamarking. Paano makikisa? Hindi naman sila maalam dyan. Ang alam lang nila magngangaw-ngaw. Diba? Iba ho ang trabaho ng abogado, iba ang trabaho ng mga nambabatas o nambabatas. Hindi kasi ang tawag sa mababang kapulungan, mambabatas, di ba? Yung mataas na kapulungan, mambabatas din. Pero sa mababang kapulungan, sabi ni Aling Ledesma, ang kanyang interpretasyon doon, mambabatas. Mambabatas. Alam niyo yun? Malayo ho yun, mambabatas, mambabatas. May kahulugan, pero kayo na hubala mag-interpret. Kaya umabot ka sa ating video na ako na ho na yung maglalambing sa inyo. Pakilike and share nyo ang ating video at syempre, naku, eto pa pala, hindi pa natin napasadahan. Si Sir Madarahug ay meron ho ibabahagi sa atin. Ito ay patungkol naman. Ikaw na ho, Sir, bahala ka na. Ikaw na ho magpatuloy at ikaw na ho ang magbigay sa kanila ng balita na yan. Eto na! Yan na! Napikon na! Napikon na si Senator Pangilinan. Kasi parang pinagbibintangan siya na siyang may kasalanan. Hindi naman siya naman talaga may panukala nun, sir, di ba? Oo, kailangan daw. Kita nyo na. Ngayon lumalabas na guilty. Kasi merong mga alam mo yung edad na kawawa ho yung mga... Anyway, ikaw na ho, sir, bahala magpaliwanag. Ay, bago natin pag-usapan yan. Shout out sa room 310. Hindi ko alam kung saan room to. Kaya Rocky, Benji, Lloyd, Francis, John, Arvin, na nandun ngayon sa Tacloban na mamatron. Oy, shout out tayo yung katanan, hinay ka mo ni dahil na mga magpig hinubog, waray pala ito. Ayun naman kang magpakabayot-bayot. Tuloy natin. Speaking of Tacloban, yung nangyari sa Tacloban, yung unang bugso, sinasabi ng mga dilaw, yung mga pink, na may kasalanan daw si Duterte dyan dahil daw na-impluwensyahan sa kanyang pagiging violente, sa kanyang mga pagmumura, sa kanyang mga pagpapakita ng galit, ganyan. Nang gumanti naman yung mga DDS at sinabing ang gumawa ng batas na kung saan hindi makukulong ang isang batang kriminal ay si Kiko Pangilinan, abay umalma. Iyak, di ba? Iyak. So ngayon, ang sister dito, kawawa ho. Kawawa naman talaga yung mga biktima. Apektado sila. Siyempre, walang justice para sa kanila. Dahil itong panukala, abogado yun, abogado. Iyak ka ngayon dahil binatikos ka ngayon ng sambayanan. A+ na yan, hindi na mananalo. Bakit? Baluktot. Baluktot ang paninindigan patungkol sa mga... Anyway, kung umabot ka sa ating video, ako naman ho ay maglalambing. Pakilike and share nyo ang ating video. At siyempre, si Mang Banat, tulungan natin. Lagi kong ipopromote dito si Mang Banat kasi natutuwa ako dahil napakagaling at nagiging mahusay na rin, yung kanyang nilalabas at ina-upload na video. Pumagaling na gumagaling na itong bata na ito, matanda ito, bata. So yan ang kanyang YouTube channel. Pag na-subscribe nyo na, sabihin nyo,
pinanood ka namin doon kay Kuya Goods, ha? O, yun, i-hashtag nyo. Hashtag nyo, Mang Banat. At syempre, ang shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout sa inyo. Hindi ko man kayo ma-shoutout ng buo lahat kasi tila natatabunan. O magkomento ho kayo ng napakarami para hindi natin, hindi matabunan. Mula sa, ito, mayroon, Ann Carandang ng San Mateo Rizal, shoutout sa iyo. J. Morales, oo. At Gornyo Gemina, mula sa Georgia, Dalton, Georgia, USA, shoutout po sa inyo. Nerissa Olita, lagi siya nakatabay sa atin. Sa Kuwait naman siya, oo. Helen Marino, shoutout po sa inyo. Wilma Tubio, shoutout po. Esther Daval, shoutout po sa inyo. Wilson Nabarosa, shoutout po sa inyo. Southern Leyte, shoutout po sa mga taga Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Antonio Torres, shoutout po. Annalisa Pascua, shoutout po. Noel Fontanilla, shoutout po sa inyo. Beth Berrioso, lagi siya nakantabay sa atin. Shoutout po. Alejandro Sohor, shoutout po. Shoutout po ng bonggang-bongga Nimpa Perez, shoutout po. Watching from Riyadh. Bergie Alita, shoutout po. Lani Ramirez, shoutout po. Anon X3H, shoutout po sa inyo. User BR6FF5VQ70, shoutout po. Ang haba ng kanyang Eladio Ordiz, shoutout po sa inyo. Aranza Alfredo, shoutout po. Ricky Peñanueva, shoutout po sa inyo. Johnny Sus, shoutout po. Cherry Lagaak, shoutout po sa iyo. Si Ma'am Elsa Hitman Mercado, shoutout po sa iyo. Ma'am Damanusan ng Houston, Texas, shoutout po sa iyo. Sabina Castillo, shoutout po. Nora Banudan, shoutout po. Ma'am Maluda, Survivor Mix Club, shoutout po sa inyo. Elsa Pedura, shoutout po sa inyo. Ang Angel Garcia, shoutout po sa inyo. Tech Boy, yan, shoutout po. Teryo Sine, shoutout po sa inyo. Alice Quillao, yan, si Ma'am Alice, lagi yan nakantabay sa atin. Nina Ney Raduran, shoutout po sa iyo. Catalina Simon, shoutout po sa inyo. Arbeti Morena, yan, shoutout po sa inyo. At Yani 0325, shoutout po sa inyo. Rosie Angelicia, yan, shoutout po sa inyo. Nora Badnudan, shoutout po sa inyo. Sino pa to? Bernard Bakiran, yan, shoutout po sa inyo. Rogelio Osero, shoutout po. Alessandra Pines, yan, si Alessandra Pines, lagi siya nakaantabay sa atin. Shoutout po sa inyo, Mary Ann De Leon, shoutout po sa inyo, Rose Carnillo, ayan, si Ma'am Rose, shoutout po. Alma Musico, shoutout po. Lauren Chin, yan, si Ma'am Lauren, shoutout po. Lani Ramirez, shoutout po. Nabimbon Montecristo Hawali, shoutout po. Elisa May 5454, shoutout po. Luz Biminda Garcia, shoutout po. Larry Castillo, Wilson Navarosa, shoutout po sa inyo. Leonara Dolabro, shoutout po sa inyo. Gabriel Pangilinan, shoutout po sa inyo. Melinda Rivera, shoutout po. Ma'am Josie Yator, yan, lagi siya nakaantabay sa atin, Shoutout po Ma'am Josie. Artemio Virtuadaso, shoutout po. Rolando Haboya Jr., Aboya, shoutout po. Brosco Di Malipis, shoutout po sa inyo. Ayun, Kwentuhan Pilipino, yun, Sir, minsan huntahan tayo. Magaling to. Taga New Zealand din ito Isa ho tong DJ radio announcer ng New Zealand. Si Sir Kwentuhan Pilipino, i-subscribe niyo siya, Bernadette Casador, shoutout po sa inyo. Francisco Calzado, shoutout po. Virgilio Simpak, shoutout po sa inyo. Clarita Letran, shoutout po. Alvin Borja, shoutout po sa inyo. Annabel Ventura, si Ann Carandang, Felicia Labendia, shoutout po sa inyong lahat. Dominador
Oh, Randres, shout out po. Luminida Sabado, Nestor Balanza, shout out po sa inyo. At kung umabot ka sa video natin yan, ako ho ay maglalambing naman. Oh, like and share ha. Hanggang sa muli. Bye-bye.